Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang American Fighter na napalabas noong 2019. Ito ay patungkol sa isang lalaki na gagawin ang lahat para magawa lang niyang maligtas ang nanay niya kahit na ang labanan pa ang number 1 wrestler ng underground fighting. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Ang unang eksena ay nagtatampok kay Ali Jehani, isang dating wrestling champion ng mataas na paaralan na kasalukuyang nag-aaral sa isang institusyon sa Estados Unidos. Nakatira si Ali sa isang dormitoryo sa campus kasama ang kanyang roommate na si Ryan habang siya'y nasa kolehiyo. Isang araw, natanggap niya ang balita na seryoso ang karamdaman ng kanyang ina. Upang makakuha ng mas advanced na medikal na pangangalaga ang kanyang ina, nagplano ang kanyang mga magulang na tumakas mula sa Iran at sumama sa kanya sa Estados Unidos. Nag-sign up sina Ryan at Ali sa wrestling squad ng kolehiyo. Ngunit dahil sa scholarship ni Ali, parang hindi natutuwa ang coach na si Ali ay miyembro ng wrestling team. Dahil dito, hinamon siya ng coach na ipakita ang kanyang halaga kung nais niyang magpatuloy na makipagtagisan para sa kanyang kolehiyo. Pagkatapos ng klase, plano ni Ali na sunduin ang kanyang mga magulang sa airport, kasama ang isang lalaking tinatawag na Pasha na kaibigan ni Hafez. Sa daan, nagkaroon ng paminsang usapan si Pasha at Ali. Binanggit ng lalaki si Christy, ang dating kasintahan ni Ali noong high school. Gayunpaman, sinabi ni Ali na ang kanilang hiwalayan ay dahil sa pag-aaral sa magkaibang mga unibersidad. Nang makarating sa paliparan si Ali at Pasha, naghihintay sila para sa pagdating ng mga magulang ni Ali sa hangar, ngunit hindi dumating ang mga ito. Sa wakas, bumaba ang flight crew at lumapit ang piloto kay Ali upang sabihan siya tungkol sa kanyang mga magulang na napilitang kanselahin ang kanilang flight dahil sa pangyayaring iyon na ikinamatay ng kanyang ama. Sa pangyayaring iyon, pinalis ng isang grupo ng tao ang mga magulang ni Ali mula sa eroplano dahil nalaman ng Iranian military na may lihim na ipinadala ang kanilang anak sa Estados Unidos. Pagkatapos, isa sa kanila ang pumutok sa ulo ng kanyang ama, agad na pumatay dito. Kinuha naman ng ina ni Ali bilang bihag. Sa pag-alam sa trahedya, biglang nagulat at labis na nabasag ang puso ni Ali. Tanging ilang bagahe na lamang ng kanyang mga magulang ang natira sa airport nang umalis sina Ali at Pasha. Pagkatapos, sila ay pumunta sa opisina ng immigration, umaasa na maaring tulungan ang kanyang ina, na nasa Iran pa rin, na makalipad patungong Estados Unidos. Ngunit ang isang komplikadong birokrasya ay nagpapahirap ng mga bagay. Bukod dito, hindi masiguro ng mga awtoridad sa imigrasyon ang kaligtasan ng kanyang ina. Sinubukan ni Pasha na pakalmin si Ali sa pagsasabi na may kakilala siyang maaaring makatulong sa problemang kinakaharap ng kanyang ina. Dinala niya si Ali upang makilala ang isang lalaki na kadalasang tinatawag na Ginoong V. Matapos makinig sa kwento ni Ali, sinabi ni Ginoong V na maaari pa ring maligtas ang kanyang ina, ngunit ang proseso ay medyo mahirap. Kaya't siya ay nanghihingi ng bayad na $30 kung gusto niyang iligtas ang kanyang ina. Biglaang namangha si Ali nang malaman niyang gaano karaming pera ang kailangang gastusin upang mailigtas ang kanyang ina. Pagkatapos, ipinagmakaawa niya si Mr. V na huwag nang singilin ng bayad dahil siya ay isang simpleng estudyante na walang mapagkunan ng kita. Gayunpaman, tinanggihan ni Ginoong V ang hiling ni Ali. Sa wakas, binigyan ni Mr. V ng kaunting leeway si Ali dahil sa kahabagan, pinahintulutan siyang bayaran ang pera. Hinihingi ni Ginoong V ang isang paunang bayad na $15,000 at maaari niyang bayaran ang natitirang balanse kapag ligtas na ang kanyang ina sa Estados Unidos. Wala nang ibang nagawa si Ali kundi tanggapin ang mga kondisyon na inaalok ni Ginoong V. Pagdating sa bahay, isinalaysay ni Ali kay Ryan ang nakakagulat na pangyayari na nangyari sa kanyang mga magulang. Kinabukasan, sinikap ni Ali na humanap ng trabaho upang kumita ng kita na magagamit niya sa pagtulong sa kanyang ina. Ngunit wala ni isang negosyo ang gustong mag-employ kay Ali dahil siya ay isang dayuhang nasyonal, at ayaw nilang kunin ang ganoong panganib. Sa huli, napilitang ipagbili ni Ali ang mga mahahalagang bagay sa bag ng kanyang ina dahil hindi siya makahanap ng trabaho. Hindi lang iyon, ipinagbili rin niya ang kanyang nag-iisang sasakyan. Matapos kolektahin ang pera mula sa benta ng mga ito, lumabas na hindi pa umabot ng $15,000 ang halaga at hindi pa sapat, kaya't kailangan niyang mag-isip ng paraan para makahanap ng karagdagang pera, anuman ang paraan. Kinabukasan, habang si Ali ay nagte-training kasama ang wrestling team ng kolehiyo, inuutos sa kanya ng coach na patunayan ang kanyang halaga sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa isang mag-aaral na tinatawag na Chet. Dahil patuloy na iniinsulto siya ni Chet, naiinis si Ali at saka siya nagtalo dito hanggang sa kanyang pinaghiwalay sila ng coach.
Nang si Ali at si Ryan ay maghanda ng umuwi, ininsulto ulit si Ali ni Chet at hinamon siyang makipaglaban. Ngunit may isang babae na tinatawag na Heidi na dumating doon, inaasar si Chet at ipinagtatanggol si Ali. Hindi gustong mapahiya ni Chet ng isang babae, kaya't iniwan na lamang niya ang lugar. Mukhang kilala ni Ryan at Heidi ang isa't isa dahil kaibigan ito ng girlfriend ni Ryan na si Becky. Saka nagpasalamat si Ali kay Heidi sa pagtatanggol sa kanya. Sumubok naman si Heidi na imbitahin si Ali sa isang date ngayong Biyernes. Bago pa man magkaroon ng pagkakataon si Ali na sagutin ang tanong, agad nang sinabi ni Ryan kay Heidi na masaya si Ali na makipag-date sa kanya ng araw na iyon. Matapos umalis si Heidi at ang kanyang mga kaibigan, tila'y may na si Ali kay Ryan, sinasabi na pera, hindi date, ang kailangan niya sa ngayon. Dahil mukhang totoong frustrado si Ali at talagang kailangan niyang ng pera, sinabi ni Ryan na may solusyon siya para tulungan siyang kumita ng extra na pera para mailigtas ang kanyang ina. Dinala ni Ryan si Ali sa isang ilalim ng lupa na arena ng laban sa gabi, kung saan si McClellan ang namumuno. Si Ryan ay dating isang lalaking nakikipaglaban sa ilalim ng lupa sa lugar na ito. Ngunit iniwan na niya ang kanyang buhay bilang isang fighter at mas pinili niyang magtuon ng mas maraming oras sa kanyang pag-aaral. Ipinaliwanag ni Ali kay McClellan ang mga mahirap na sitwasyon na kanyang kinakaharap. Inangkin ng individual na ang kanyang pakikilahok sa laban ng ilalim ng lupa ay lubos na nagkaiba sa wrestling bilang isang sport. Wala itong mga referee o regulasyon na nagtatakda kung paano isinagawa ang isang laban sa ilalim ng lupa. Ang isang fighter ay itinuturing na nagwagi kung hindi makakagalaw ang kanyang kalaban o aamin sa pagkatalo. Pagkatapos marinig ang paliwanag ni McClellan, pumayag si Ali na magparehistro bilang isang underground fighter dahil sa pangako ng lalaki na makakatanggap siya ng $600 kung siya ay magtatagumpay. Pagkatapos ay ininform ni McClellan si Ali na ang unang laban ay magaganap sa susunod na linggo, kaya kailangan niyang maghanda. Hindi nagtagal, dumating ang araw ng imbitahin ni Heidi si Ali sa isang date. Napilitan si Ali na sumama sa date dahil noon pa man ay ipinangako na ni Ryan na lalabas sila ni Heidi. Inanyayahan ni Heidi si Ali na mag-ice skating habang sila'y nasa kanilang date. Kapag malapit siya kay Ali sa karamihan ng tao, hindi siya nagmukhang hindi komportable. Nang tumulong si Heidi kay Ali na may problema sa pag-slide sa yelo, tila ba siya'y nasa kahangahangang kaginhawahan. Sa maikli at buod na kwento, kinailangan ni Ali na sumali sa kanyang unang laban sa ilalim ng lupa. Sumunod si Ryan sa kanya patungo sa lugar ng laban na pinili ni McClellan. Si Ali ay haharap sa isang matindi niyang kalaban sa kanyang unang laban. Sa unang mga minuto, tila mahirap para kay Ali na mapanatili ang sarili laban sa mga atake ng manlalaban dahil kailangan pa niyang ma-adjust sa malayang estilo ng pakikipaglaban. Gayunpaman, binago niya ang takbo ng laban at nagtagumpay siyang maging nagwagi. Matapos bigyan si Ali ng ipinangako niyang pera, ipinapunta siya ni McClellan kay Duque upang alagaan ang mga sugatang mandirigma. Binigyan ng impormasyon si Ali ni Duque na nakakita sa kanyang kakayahan sa laban na may malaking potensyal siyang maging isang magaling na mandirigma. Patuloy na lumalaban si Ali para sa tagumpay sa mga lihim na laban sa iba't ibang panahon sa layuning kitain ang pera upang mailigtas ang kanyang ina. Isang pagkagulat ang naramdaman ni Ali nang makita si Ryan bilang isang sundalo sa laban ng pandigma. Nang tanungin siya ni Ali kung bakit siya napagdesisyonan na lumaban muli, sagot ni Ryan ay namimiss lang niya ang atmosphere ng labanan noong siya ay isang mandirigma sa lugar ni McClellan. Hindi lang iyon, tila nais din ni Ryan tulungan si Ali na kumita ng pera upang mailigtas ang kanyang ina. Nang marinig ito ni Ali, nararamdaman niya kung gaano kahalaga kay Ryan ang kanyang pagmamahal. Pagkatapos nito, bumalik si Ali upang makita si Duque at ipagamot ang kanyang sugat. Isa pang beses, nagbigay si Duque ng payo kay Ali kung paano maging mas magaling na mandirigma, mag-ensayo ng mas masigla. Sa daan pauwi, tinanong ni Ali si Ryan tungkol kay Duque. Ipinakita ni Ryan na si Duque ay isang magaling na mandirigma sa lugar ni McClellan sa nakaraan. Ngunit dahil siya ay malubhaang nasugatan, tuluyan na siyang nagretiro mula sa arena ng laban. Pagkatapos nito, nagpractice ng mas marami si Ali at si Ryan hanggang sa patuloy silang manalo. Sa isang sandali, nang si Ali ay malapit ng kunin ang kanyang bayad, narinig ni Duque ang isang usapan sa pagitan nina Ali at McClellan, kung saan sinabi ni Ali kay McClellan na gagamitin niya ang perang panalo niya para bayaran ang mga gastusin sa kalusugan ng kanyang ina. Matagumpay na nakakuha si Ali ng $15,000 pagkatapos ng maikli at binigyan agad niya si Mr. V ng pera bilang unang bayad. Huwag kalimutan, iniwan niya rin ang isang mensahe para sa kanyang ina.
Bagamat hindi pa niya nababayaran ang lahat, lubos na naiibsan si Ali dahil sa tulong na ibinigay ni Ginoong V at isang maliit na donasyon ng pera mula kay Ryan. Labis din ang pasasalamat ni Ali sa kanyang kaibigan sa pag-aalaga sa kanya. Isang araw, lumapit siya kay Heidi sa campus. Dahil dito, tinanong ni Heidi siya kung pwede silang mag-date ulit at ngayon ay magkakaroon sila ng double date kasama si Ryan at Becky. Si Ali ay agad na pumayag ng walang pag-aatubiling. Sa gabi, haharapin ni Ali ang isang mahusay na mandirigma na may pangalang Tank. Bago ang laban, binigyan si Ali ng payo ni Duque at sinabihan siyang ang kahinaan ni Tank ay nasa kanang balikat nito. Bagaman mayroong difficulty si Ali sa pagsugpo sa malakas na si Tank sa simula, nagtagumpay siyang talunin ito matapos sundan ang payo ni Duque. Dahil patuloy na nananalo si Ali, kabilang na ang pagtalima sa mga matitinding mandirigma tulad ni Tank, inaalok siya ni McClellan na sumali sa mga laban sa mataas na antas sa ilalim ng lupa, kung saan makakatanggap siya ng napakalaking halaga ng pera kung mananalo siya sa laban. Pagkatapos ay binabalaan ni Ryan si Ali laban sa pagtanggap sa alok ni McClellan dahil may kaunting pag-asa ng tagumpay at mas mapanganib ang laban. Sa maikli ang pagsasalaysay, may isang kaibigan ni Mr. V na dumating kay Ali at Ryan habang sila'y nag-aayos para sa kanilang date kina Heidi at Becky at hinihiling kay Ali na makipagkita sa kanya sa labas. Ipinabatid ni Mr. V kay Ali na isinagawa ng Iraq ang isang malawakang atake at naging napakadelikado na ang sitwasyon sa Iran. Sa gayon, upang maiwasan ang mas lumalalang sitwasyon sa Iran, inirerekomenda niya na iligtas ang kanyang ina sa pinakamaaga. Pagkatapos, nanalangin si Mr. V kay Ali na tapusin ang bayad upang maaring madali ang mailigtas ang kanyang ina. Nang dumating si Ali sa isang masamang sitwasyon kung saan kinakailangan niyang magdesisyon, tinanggap niya ang alok ni McClellan na makipaglaban sa mas mataas na antas. Nang walang iniisip, diretsyong pumunta siya kay McClellan upang magparehistro para sa mataas na antas na laban. Ngunit bago iyon, hiniling ni McClellan kay Ali ang $7,500 bilang bayad sa pagpaparehistro. At kung siya ay magtatagumpay sa laban, makakatanggap siya ng premyong $37,500. Sa kabilang banda, labis na nasaktan si Heidi na hindi dumating si Ali sa kanilang date. Sa wakas, nadarama na niya ang panghihinayang kay Ali. Kinabukasan, natagpuan ni Ryan si Ali na nakahandusay sa kama mula sa paggugol ng gabi kasama si McClellan at nag-iinuman. Sinabi ni Ali kay Ryan na napilitan siyang tanggapin ang alok ni McClellan dahil naging sobrang delikado na ang sitwasyon sa Iran kaya't kailangan niyang kumita ng malaking halaga para mailigtas ang kanyang ina. Bagaman hinihiling ni Ryan sa kanya na mag-withdraw sa laban, hindi magawa ito ni Ali dahil kailangan niya ng malaking halaga ng pera at wala siyang masyadong oras. Sa maikli, Ali kaagad na nagayos ng pera na gagamitin niya para sa bayad ng registration fee. Bago ang laban, nagkita sila ni Ali kay Duque na nagpapabatid sa kanya na siya ay pinagbibintangan ni McClellan na lumaban sa isang laban na higit na mataas ang antas kaysa sa kanyang kakayahan. Gayunpaman, agad na tinanggal ni McClellan ang lahat ng pag-aalinlangan ni Ali sa pamamagitan ng pagsabing hindi niya kailangang isipin ang sinabi ni Duque at hinihiling sa kanya na manatili sa kanyang layunin upang makuha ang tagumpay sa laban at mailigtas ang kanyang ina. Pagkatapos nito, agad na ibinigay ni Ali ang pera kay McClellan. Haharapin ni Ali si Bass, isang manlalaban na bihasa sa sining ng Muay Thai martial arts sa labang ito. Si Ali ay tila napipilitang sumuko kay Bass dahil sa kanyang kakulangan sa karanasan sa pakikipaglaban at wala rin siyang alam na sining ng martial arts. Sa wakas, napilitang aminin ni Ali ang kanyang pagkatalo nang magbigay si Bass ng isang pinsalang siko na agad na nagpabagsak sa kanya ng walang anumang pagsusumikap sa kanyang bahagi. Sinubukan ni Ryan na saktan si McClellan matapos siyang magalit dito dahil sa layuning sadyang i-detain si Ali. Gayunpaman, ibinigay ni McClellan ang utos para saktan ng mabuti si Ryan ng kanyang mga tauhan. Saglit lang pagkatapos, dumating si Duque upang iligtas si Ryan at si Ali. Dahil sa sobrang lala ng kanyang mga sugat, agad na dinala si Ryan sa ospital. Nang malaman ni Ali na si Ryan ay may malubhang pinsala habang ipinagtatanggol ang sarili, nagmadali siyang pumunta sa ospital upang makita ang kanyang pinakamatalik na kaibigan. Humingi ng paumanhin si Ali kay Ryan at inamin ang lahat ng kanyang mga pagkakamali. Sa kanyang pag-uwi mula sa ospital, nakatagpo siya ng si Heidi. Si Heidi ay labis nang nadismaya kay Ali, kaya't inilabas niya ang kanyang galit sa kanya. Sa kabaliwan, nagpasya si Ali na patayin si McClellan upang mabawi ang kanyang pera dahil sa palagay niya, si McClellan ang nag-imbento ng kaso laban sa kanya at nasira na ang kanyang buhay. Nag-agaw siya ng isang shotgun at nagmadali papunta sa bahay ni McClellan. Ngunit sa gitna ng biyahe, itinigil ni Duque si Ali na noon ay alam na ang kanyang mga plano.
Binigyan ni Duque ng payo si Ali ng mga matalinong salita at hinihiling sa kanya na huwag sayangin ang kanyang buhay sa pamamagitan ng mga mapanganib na gawain na ikakapanghinayangan niya habang buhay. Ipinakita niya kay Ali ang kanyang bahay at inanyayahan siyang pumasok. Sa sumunod na araw, ibinunyag ni Duque kay Ali na siya ay isang dating mandirigma na inakusahan din ni McClellan, tulad niya. Mula noon, ang kanyang buhay ay naglaho na at hindi na siya makakabalik sa labanan. Kaya't ipinamamanhik ni Ali kay Duque na turuan siyang maging isang matindi at makapangyarihang mandirigma upang mailigtas ang kanyang ina. Kaagad na sumang-ayon si Duque na tulungan siya dahil nais din niyang maghayganti sa mga aksyon ni McClellan na nag-set up sa kanya. Araw-araw, dumadaan si Ali na masigasig na nagte-training. Hindi lamang ang pagsasanay ang magpapalakas kay Ali ng pisikal, tinuturuan din siya ni Duque ng ilang mapanganib na locking techniques dahil sa kanyang background bilang isang wrestler. Ilang araw ang lumipas, pumunta si Duque kay McClellan upang hamanin si Bass sa isang laban kay Ali. Handa pa si Duque na ibuhos ang $10,000 kung kinakailangan para lang pumayag si McClellan sa kanyang kahilingan. Dahil sa sapat na halaga ng pera na inialok ni Duque, tinanggap ni McClellan ang hamon. Sa kabilang banda, tumanggap si Ali ng tawag mula kay Ginoong V na nagsasabing ligtas na ang kanyang ina. Gayunpaman, hinimok siya ni Ginoong V na bayaran agad ang utang dahil mas lumala na ang kondisyon ng kanyang ina. Bago ang laban, nakipagkita si Ali kay Heidi sa campus at nagbalak na mag-sorry. Nang hindi inaasahan, lumabas na patawarin ni Heidi si Ali matapos malaman ang mahirap na sitwasyon na kanyang kinahaharap, na isinalaysay ni Ryan. Sa wakas, nagkaayos sila. Sa maiklit-maikli, oras na para sa laban ni Ali laban kay Bass. Dumating pa sina Heidi at Ryan sa arena upang sumigaw ng suporta kay Ali. Sa labang ito, nakakapagsiguro si Ali ng atake kay Bass, bagaman hindi niya ito lubusang magapi. Nang madaling bumagsak si Ali sa pangalawang beses ni Bass, biglang naalala niya ang kanyang seryosong may sakit na ina. Ang ideya ng kanyang ina na nagbibigay sa kanya ng lakas ay biglang nagtulak kay Ali na bumangon muli. Sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang buong lakas, nailampaso ni Ali si Bass gamit ang matalim na locking technique na itinuro ni Duque. Nagtatapos ang pelikula sa pagpapakita kay Ali na naghihintay sa airport para sa pagdating ng kanyang ina. Hindi nagtagal, nakita ang kanyang ina na bumababa mula sa eroplano at agad silang nagyakapang matindi upang palayain ang isa't isa mula sa matagal na paghihintay na magkasama. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.